komento ninyo ukol po dito, please? Again, I would like to use my word, that's baloney. Why it's baloney? Nakikita naman natin nung May 11 pa lang, NBI personnel were already there to implement the warrant of arrest by the ICC. Later, sabi nila, ay hindi naman yun hindi naman yun ICC warrant yung implement namin. Subpoena, we were trying to serve the subpoena. Nakakatawa nga yan si IDG yung nag-issue ng subpoena and di ba we withdraw nga yung subpoena din subsequently o na-recall? Oo. So wala na naman yun. And then on May 13 nga, oo. Nandun talaga, ako nga naka-video Nakita mo? Ka-video ako minutes before the actual firefight. May mga nakita ko talaga na mga suot nila, mga NBI, may mga ID pa. Although hindi masyado mahalin ito aking cellphone, nakakuha ako ng mga footages. No? Ang claim naman nila, within the GSIS premises lang daw sila, pero iba yung nakita ko dun nandun na talaga dun sa malapit na gumagamit ng mga flashlights. No? So kung stage yun, supporting actors yun, to borrow the word of my good friend, yung si Rob Rances, supporting actors doon sa conspiracy ang NBI, hindi naman po siguro. Maski nga yung answer ng ating head ng NBI, paiba-iba. No? Paiba-iba. So kayo na po ang humusga. It was not a staged affair. It really happened and history would judge us accordingly that it was never a staged event. Thank you very much, Atty. Torion. Alam mo, sa totoo lang po, sobra na itong mga nangyayari sa atin, no? Ginagawa nilang circus. Etong mga vloggers po at media na nandirito, sa totoo lang, habang nagsasalita po kayo, kinukunan ko po sila rin ng video. Binibidyo nyo kami, binibidyo rin namin kayo. At nakita ko na gusto nyo magsalita pero kimi. Siyempre po, ba't hindi sila makikimi? Ano ba yon? Natitimo sa kanilang isip. Nakikimi. Dahil natitimo sa utak ninyo na tama ang kanilang paninindigan. Tama mo ba? Word for the day. Natitimo. May gusto lang ako idagdag na para lang hindi na tumuloy ang mga ganyan. Gusto ko lang idagdag. Kasi sigurado ko si Atty. Topacio mamaya nasa think tank na ng mga ina nila Kasi yung think tank, gusto niya nang mag-react doon yung pong claim, no? Maibalik lang po tayo sa huwisyo. No? Yung claim na staged po, bukod sa baloney yan, no? That also reveals kung gaano po bali-bali at kontra-kontra ang mga argument po nung kabila. Dahil po sa isang banda, sinasabi nila staged. Kung staged yan, ibig sabihin the NBI is in cahoots with us. Ibig sabihin po, nag-usap sila nila Bato, nag-usap sila ng mga tauhan ng Senado na stage ito. Ibig sabihin, kakampi natin si Matibag. Tama po ba? Kung staged. At kung stage yan, dapat po, hindi nila dapat kine-claim na yung wala doon yung NBI. Dahil doon nga May video pa si Atty. Torion. So gusto ko lang po i-point out yon na kung staged yan, sinabi ko na rin po to sa interview sa isang major network, na kung staged yan, dapat kakampi natin pala si Matibag. Napakalinaw naman na hindi. Yun lamang po. Thank you. Thank you very much, Attorney Bondo, Attorney Torion, and Attorney Topacio, na talagang lagi kami napapakapit sa upuan pagka sumasagot. Ewan ko ba. Pero maraming salamat po
Sigurado trending na naman to mamaya. Ang kulit talaga nitong ating guest, pero alam mo, being true and being real is talaga nakakatuwa. Kasi yung iba, takot naman silang magsalita. Pero sa susunod po, lagyan natin ng Kuya King, yung ating pong live podcast, palagyan niyo po ng parental guidance. Anyway, to continue, Attorney Yvette, pasa ko sa iyo ang microphone na. Yes po. And so now, we ask what happens next, no? Nailatag na yung mga, yung kanilang mga opinion sa mga pangyayari. Ano kaya ang mga susunod? Attorney Jimmy, Attorney Torion, being the lawyers of Senator Bato de la Rosa, ako po personally, alam ko po na handa rin naman talaga si Senator Bato humarap sa legal processes, no? As long as this is within the confines of his constitutional rights. Ang tanong ko lang po ay, kayo ba ay may hinihiling o ipinapakiusap na mga kondisyon bago siya humarap dito sa mga legal processes? Kung meron man po. Yes, a very clear governmental procedural mechanism as to how we can implement surrender. Yun po ang aming request. Matagal na, noon pa. Oo. Gusto nyo palang dakpin si Senator De La Rosa, pareho kay tatay, nagre-request kami, why don't you, kung gusto nyo talaga surrender, why don't you amend Republic Act 9851? And what you call this, clearly clearly spell out the procedure as to how can we implement the surrender of Senator Bato de la Rosa. In the meantime, nawala yan, kaya nga kami nagpipray sana sa Korte Suprema ng TRO, no? Pending the determination as to whether or not Philippines or the Philippine government authorities can continually cooperate with ICC authorities. In the meantime, we are on bended knees before the Supreme Court, requesting and praying that the temporary restraining order would be issued para mapag-usapan, clearly deliberate ng ating mga honorable justices as to whether or not meron pa bang karapatan ang ating gobyerno to continually cooperate with ICC authorities even if we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. So yun po. Meron lang akong gusto idagdag, no? Kasi this is just my view, hindi pa namin to pinag-uusapan. But this is based on basic legal precepts. Kung sakali po na magpasa na sila ng surrender mechanism, ngayon, no? Ang tanong nila kung gagalangin pa rin namin yan pag may surrender mechanism na. Ako lang po personally, hindi po dapat. Dahil una sa lahat, that will take on the nature of a criminal law or at least it will magiging ex post facto law yan kapag yan ay in-apply retroactively. Alam nyo po, ang criminal law or any law, kahit procedural pa, when it has something to do with the liberties of a person or criminalizing something that was not criminal, ex post facto law, and in the Bill of Rights nakalagay no ex post facto law or Bill of Attainder shall be passed. So, ibig sabihin, kahit magkaroon pa, assuming arguendo, gumawa na sila ng bagong rules on surrender, dapat bang mag-apply kay Bato? Aba, hindi po. Hindi po. Aside from many other arguments na walang jurisdiction ng Supreme Court, ang ICC sa atin, ha? So, definitely, our stand remains. RA 9851 exists. Kasuhan niyo po dito kung gusto niyo po ng accountability. Okay. And therefore, as lawyers, para uli sa ating mga listeners, ano po ang pinaka-importanting or pinakamahalagang due process protection na dapat maintindihan ng ating mga mamamayan? Yung pinakamahalaga po sa inyo na dapat maintindihan ng ordinaryong Pilipino sa pangyayari ngayon? Ang sa akin is, since there is no procedural mechanism as to how to effectuate surrender, then we follow our Philippine laws, our rules on criminal procedure. So doon natin pag-usapan yan. So, ang sa akin is,
Since there is no procedural mechanism, then follow yung, kung anong sinusunod natin dito sa ating bansa. O di mag-file sila ng kaso dito, and then we what you call this, determine through the prosecutor's office if there is a probable cause, no, as against Senator Ronald De La Rosa. And then pag ma-exhaust namin yung remedies namin questioning the probable cause, then they can file the information in a Philippine court, no, and the Philippine court can issue the warrant of arrest if there is already judicial determination that there is probable cause indeed. Why do I say that? I say that simply because of the fact that Senator De La Rosa is a Filipino citizen, and therefore he can enjoy the rights and enshrined in the Bill of Rights of the 1987 Constitution. So yun po ang aming stand dyan. Dapat may Philippine court-issued warrant of arrest. Kasi nga po, tayo ay independent country, may sovereignty tayo, and pursuant even, no? We do not recognize it, but granting for the sake of argument na applicable pa ang Article 59. In accordance with our national laws nga, ang sabi under Article 59, Section 1. So in accordance with our national laws, then our national laws should be respected and it should be followed. And I think, to add, Kapen, susugan ko lang na kaya ina-emphasize din ni Attorney Torion itong yung procedure na gawin dito sa ating bansa para lang halagahan yung sinasabing due process. It is also because yung mga batas natin has already withstood questions of constitutionality insofar as due process is concerned. Sabihin, marami na hong kaso na kinu-question yung mga situations questioning itong due process clause natin at yung mga batas na pinaiiral ito. Kaya kung susuriin, yun na sinasabi ng mga abogado ni Senator De La Rosa, dito litisin. Kasi maliwanag na sa ating korte ano ba ang mga proseso ng due process na dapat daanan ng isang Pilipino. Unlike yung dadalhin mo sa ibang lugar na hindi pa nako-question ang constitutionality nun insofar as a Filipino is concerned. May idagdag lang ako doon, Mama. Yung kasi, ang sinasabi kasi nila, we have to follow Article 59 kasi customary international law daw yan. At saka ang sabi din nila is, kung hindi yan, pwede naman yung Estado will voluntarily cooperate. Yun, sa kanila. Voluntarily cooperation daw yan on the part of the state. Totoo yan to a certain degree. No? A state, even if it's no longer a member state or a state party to the Rome Statute, can voluntarily cooperate. But voluntary cooperation should not be done at the expense of the 1987 Constitution. Yun po. So, even if we voluntarily cooperate, the Bill of Rights of the 1987 Constitution should still be followed. And then, since the Bill of Rights states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, and that warrants of arrest can only be issued by a Philippine judge, then we should follow the same. We cannot sacrifice the Bill of Rights at the altar, at the say-so only of voluntary cooperation. The Bill of Rights is sacrosanct, and we should therefore respect the same as sacrosanct as they are. Mahusay talaga, no? Ang dami na namang mga konsepto at pagpapaliwanag na klaro-klaro na kaya nga nagpapasalamat kami rin sa inyong mga vloggers na pinifeature nyo ang aming guests, no? Kasi napapansin din naman natin na kapag itong mga panauhin natin ang nai-interview sa ibang mga forum, tila hindi umuusad yung kanilang mga paliwanag or bitin. But now we come to the most exciting part, tuwing kapihan, Kapeni, our rapid fire.